Isang halimaw ang biglang lumitaw sa isang lungsod kung saan nagsimula itong manayra ng lahat ng madaanan, at tinalo rin ito sina Lightning Max at Smileman. Isang mamamahayag ang nag-ulat ng mga pangyayari, ngunit bigla itong naputol sa kalagitnaan ng pagbabalita. Napanood iyon ng isang kalbong lalaki na nagngangalang Saitama at napagdesisyonan nitong pumunta sa lugar na pinangyayarihan ng kaguluhan. Sa lugar ay isang batang babae ang umiiyak at tinangka itong patayin ng halimaw, pero mabuti na lang at saktong dumating na si Saitama at nailigtas iyon. Nagtaka ang halimaw kung sino ang kalbong lalaki at saka ipinakilala ang sarili bilang vaccine man, at sinabing siya raw ay isinilang para lipulin ang sangkatauhan dahil sa patuloy na pagsira ng mga ito sa kalikasan. Unti-unti ay nagbago ito ng anyo at naging dambuhalang halimaw, ngunit sa isang malakas na suntok ni Saitama ay agad itong namatay. Matapos maglaho ng halimaw ay sumigaw si Saitama sa pagkadismaya at sinabing isang suntok lang na naman ang inabot. 3 taon bago ang kasalukuyan, makikita ang walang trabaho na si Saitama at ang halimaw na si Crablonta, isang lalaki na nagkaroon umano ng anyong alimango matapos kumain ng sobrang dami. Ang lahat ng naroon ay nagtago sa takot habang pinagbigyan naman nito ng pagkakataong makatakbo palayo si Saitama, ngunit sa halip ay nakipag-usap pa iyon at sinabing wala ito sa mood para tumakbo dahil sa pagkawala ng gana sa lahat, bagay na matapos hindi matanggap sa pinag-apply ang trabaho. Dahil doon ay hinayaan na lang ni Crablonte si Saitama, total ay may ibang klaseng biktima naman umano ito na hinahanap, at iyon ay ang bata na may malaking baba. Pagkaalis ng halimaw ay naglakad na rin si Saitama nang bigla nitong makita ang bata na marahil ay siyang tinutukoy ni Crablonta. Para makumpirma ay tinanong ito ni Saitama kung may nakaaway ba ang bata na taong alimango. Sumagot ang bata at sinabing may nakita siyang ganon sa park at dinruwangan niya iyon ng nipple habang tulog, kaya naman nagulat si Saitama at sinabi sa sarili na walang ideya ang bata kung gaano katindi ang ginawa nito. Inisip ni Saitama na tulungan ang bata pero agad ding nagbago ang isip niya dahil wala naman siyang kinalaman sa ginawa nito. Ngunit biglang dumating si Crablonta para hulihin ang bata ay agad din naman iyong tinulungan ni Saitama. Dahil doon ay kinwestiyon siya ng halimaw kung bakit niya pinoprotektahan ang bata, kaya sinabi niya rito na hindi tama na tapusin iyon dahil lang sa inosenteng biro. Sumagot si Crablonte at sinabing marami na siyang tinapos na tao dahil sa pambibiro ng mga iyon sa itsura niya, at ngayon ay galit na galit siya dahil ganoon ang kamay niya kaya hindi niya mabura ang nipple na idinrawing ng bata. Binalaan pa nito si Saitama na huwag makialam, pero sa halip ay pinagtawanan din niya ang itsura ng halimaw kaya inihagis siya nito gamit ang malaking sipit na kamay. Gayunpaman, mabilis na nakabalik si Saitama at sinabing nung bata pa siya ay gusto niyang maging bayani na kayang tumalo ng kalaban sa isang suntok lang. Doon na nagsimula ang pagtutuos nila, pero sa huli ay napatay ni Saitama ang halimaw sa pamamagitan ng pagkalas ng mata nito gamit ang kanyang necktie. Sa kasalukuyan, habang namimili ay naalala ni Saitama ang insidenteng iyon. Simula kasi ng araw na iyon ay nag-training siya ng todo hanggang sa makalbo siya at lumakas siya hanggang sa wala nang makatalo sa kanya. Bagamat natupad na ang pinapangarap na maging isang bayani, pero pakiramdam nito ay maraming kulang sa buhay niya. Habang nagbabayad ay biglang lumindol sa paligid kaya nagpanik ang mga tao maliban sa animoy manhid na si Saitama. Ngunit nang mapansin ang kaganapan sa paligid ay sinilip ni Saitama kung ano ang nangyayari, at doon nito nakita ang higanteng lalaki na umatake sa lungsod. Ang higanti ay bunga ng eksperimento gamit ang isang steroid na tinatawag na biceps king na gawa ng baliw nitong kuya na isang siyentipiko. Balak ng magkapatid na sakupin ang mundo kaya pumupunta ang mga ito sa mga syudad para wasakin at tapusin ang mga tao. Ngunit laking gulat ng kuya nang makita si Saitama na nakasakay sa balikat ng higanti. Agad nitong ipinag-utos sa kapatid na patayin ang lalaking nasa balikat nito, pero sa halip na si Saitama ay ang kuya ang napatay ng higanti. Dahil doon ay labis na nagalit ang higanti at isinisi kay Saitama ang pagkamatay ng kuya niya, sabay inatake ito na para bang natalo na niya dahil halos lumubog na ito sa kailaliman ng lupa. Gayunpaman, walang galos na umahan si Saitama diretso suntok sa higanteng halimaw na siyang nagpatambo rito. Kinagabihan, matapos talunin ang higanti ay umuwi na si Saitama. Habang naglalakad pa uwi ay napansin ito ng isang misteryosong nilalang na nagpakilalang si Super Custom Y0649ZMK2. Ipinagmalaki nito ang kanyang pagkahumaling sa mga kotse at iba't ibang uri ng sasakyan, kaya umabot na sa puntong ginawa na nitong halimaw ang sarili. Ngunit nang insultuhan ng halimaw ang kalbong ulo ni Saitama ay agad itong tinamaan ng isang malakas na suntok na siyang ikinasawi nito sa isang iglap lamang. Nang sumunod na araw, nagising si Saitama sa kalagitnaan ng isang pagsalakay mula sa mga nilalang sa ilalim ng lupa o ang tinatawag na subterranean people, na di umano'y nakapuksa na sa 70% ng sangkatauhan.
Nagulat si Saitama sa lakas ng mga ito pero kahit ganoon ay nakipaglaban siya ng buong tapang. Matapos niyang talunin ang napakarami sa mga ito at habang papalapit na siya sa pakikipaglaban sa hari ng mga nilalang sa ilalim, bigla siyang nagising at napagtantong panaginip lamang pala ang lahat. Paglabas niya, laking gulat niya na may totoong pagsalakay nga ng mga subterranean sa labas. Ngunit agad ding napawi ang kanyang pananabik sa pakikipaglaban ng madali lang niyang natalo ang hari ng mga ito, dahilan upang agad ang mga itong sumuko, at ipinakita pa ang isang puting bandila na may nakasulat na pasensya na po. Kinabukasan, habang dinidiligan ni Saitama ang kanyang cactus ay iniaanunsyo sa telebisyon ang tungkol sa isang pulutong ng lamok na paparating umano sa Z-City, ang lugar kung saan nakatira ang ating bida. Pinayuhan ng reporter ang lahat na lumikas at mag-ingat pero kahit ganoon ay nagawa pa ring manatili ni Saitama sa labas upang magdilig. Hindi nagtagal ay isang lamok ang lumapit kay Saitama at paulit-ulit niya itong tinangkang patayin ngunit paulit-ulit lang din siyang nabigo. Sa isang abandonadong lungsod naman ay sinamantala ng isang magnanakaw ang kaguluhan at hindi nito alintana ang mga babala. Sinabi pa nito na hindi niya ikamamatay ang isang kagat lamang ng lamok, at ayos lang umano na mawalan ng konting dugo kapalit ng lahat ng kayamanang nakuha niya. Ngunit bigla na lang itong nilapitan ng mga lamok para kagatin hanggang sa tuluyan na itong naubusan ng dugo. Ang mga lamok na iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng isang nilalang na kilala bilang Mosquito Girl. Dahil sa masama nitong gawain ay hinarap ito ni Genos para matigil na ang pag-atake ng mga lamok. Gayunpaman, natawa na lang si Mosquito Girl at pagkatapos ay ipinag-utos na sugurin na ang susunod nilang pagkain, pero laking gulat nito nang makita na hindi naaapektuhan ng kanyang hukbo ang cyborg na si Genos. Doon na nagsimulang maglaban ang dalawa, at sa kanilang sagupaan ay pareho silang nawalan ng isang bahagi ng katawan. Nagulat si Mosquito Girl pero agad itong nagpalakas sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo na nakolekta ng kanyang mga insekto mula sa mga hayop sa kagubatan sa paligid. Dahil doon, mas dumami pa ang insektong kalaban ni Genos nang bigla namang dumating si Saitama na nakarating na sa lugar na iyon dahil lang sa paghabol sa isang lamok na hindi nito mapatay-patay. Pinayuhan nito ni Genos na lumikas na bago pa man umatake ang mga lamok, pero hindi pa man nakakaalis ay sumugod na si Mosquito Girl kaya wala nang ibang choice si Genos kundi ang magpakawala ng napakalakas na apoy na siyang tumupok sa mga ito. Inisip ni Genos na natalo niya na si Mosquito Girl, pero nagulat ito nang maalala na naroon nga pala ang kalbong lalaki. Mabuti na lang at damit lang yun ang naapektuhan ng apoy nang bigla na namang lumitaw si Mosquito Girl na nag-iba na ng anyo dahil sa dami ng nasipsip na dugo. Mas malakas na rin ito ngayon kaya halos wala nang magawa pa si Genos para lumaban, at tinanggap na lang na iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit sa isang malakas na sampal ay pinalipad ito ni Saitama patungo sa kalangitan. Dahil doon ay labis na humanga si Genos kay Saitama at hiniling pa nito na maging alagad siya nito. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Genos sa bahay ni Saitama. Pinatuloy naman ito ng ating bida at inalok ng inumin, pero sinabi nito na kapag naubos iyon ay umuwi na si Genos dahil hindi naman umano nito kailangan ng alagad. Habang magkaharapan ay napansin ni Saitama na maayos na muli ang katawan ni Genos, kaya naikwento nito ang kanyang pinagmulan at ang matagal na paghahanap sa tinaguriang baliw na cyborg na siyang pumatay sa pamilya nito. 15 taong gulang pa lang noon si Genos nang makilala nito si Dr. Casino na isang scientist para sa katarungan, at misyon umano yun na pigilan ang pagwawala ng baliw na cyborg. Hiniling noon ni Genos na magsagawa sa kanya ang doktor ng body modification surgery kaya ngayon ay isa na itong cyborg na lumalaban para sa katarungan. 4 na taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nahahanap ni Genos ang baliw na cyborg. Nawala pa umano ang concentration nito nang lumitaw ang halimaw na lamok, at hindi lubos akalain ni Genos na matatalo siya nyon. Kaya naman, malaki ang pasasalamat nito kay Saitama dahil sa pagligtas nito sa kanya, sapagkat hindi umano maaaring mawala si Genos hanggat hindi napupuksa ang baliw na cyborg. Dagdag pa ni Genos na nang makita niya ang suntok ni Saitama ay nakumbinsi siya na kailangan niyang maging alagad nito nang sa gayon ay maging kasing lakas niya ito, ngunit sa haba ng kwento ay labis na nainip si Saitama at sinabing paikliin na lang ang kwento. Sa isang lihim naman na pasilidad, inaral ng isang lalaki ang tungkol sa pagkatalo ni Mosquito Girl, at nagpas siyang ipahuli si Saitama para gamitin sa kanyang mga eksperimento. Sa pagpayag ni Saitama na turuan si Genos na maging malakas ay bigla nitong naramdaman na merong paparating, at iyon ay ang sugol ng House of Evolution. Ngunit sa inis ni Saitama dahil sa pagkasira ng bubong ng bahay niya ay sinuntok niya agad ito sabay sabing bayaran siya nito. Naramdaman naman ni Genos na may kasamahan pa iyon sa labas kaya agad itong sumugod, pero mas nauna pa si Saitama para pagsabihan ang mga iyon na huwag manira ng bubong ng may bubong. Ngunit biglang nahulog si Saitama sa isang bitag sa ilalim ng lupa,
habang nakaharap naman ni Genos si Armored Gorilla na isa ring cyborg. Hindi nagtagal ay nakatakas si Saitama at mabilis niyang tinalo ang dalawang kalaban. Pagkatapos ay nilapitan nito ang halos talunan ng gorilyang cyborg na kinakausap ni Genos, na mabilis namang natakot nang malaman na wasak na ang buong grupo nito. Isinalaysay ng Armored Gorilla ang kwento ni Dr. Genos na noon ay isang henyo at batang siyentipiko na may adikaing paunlarin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng artificial na ebolusyon. Ngunit dahil walang sino man sa mga kasamahan nito sa siyensya ang sumuporta sa mga ideya at teorya ni Genos ay unti-unting nagbago ang pananaw nito. Dahil sa pagkadismaya sa mundo, kalaunan ay natuklasan nito ang lihim ng immortalidad at lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili sa anyo ng mga clone, at tinawag nito ang laboratorio nito bilang House of Evolution. Ngunit naudlot ang seryosong pagsasalaysay ng Gorilla nang biglang sumabat si Saitama dahil sa pagkainip sa haba ng kwento. Dahil doon ay napilitan si Armored Gorilla na ipaliwanag na lang na interesado si Dr. Genos sa pisikal na katawan ni Saitama. Pero nagkamali ng intindi si Saitama at inakalang beki si Dr. Genos kaya agad na nilinaw ni Genos na mali ang iniisip ng master niya, dahil ang totoo ay gustong gamitin ng doktor si Saitama sa mga eksperimento dahil sa kakaiba nitong lakas. Kaya naman, bago pa man umano magtangka si Dr. Genos na ipadakip si Saitama ay kailangang kumilos na sila at unahan na nila yon. Pumayag si Saitama pero hindi naman akalain ni Genos na ngayon na sila kikilos, kaya sinabi nito na may pupuntahan pa kasi siyang diskwento sa grocery bukas kaya ngayon na nila iyon gagawin. Nang paalis na ang dalawa ay agad na itinimbre ni Armored Gorilla ang tungkol sa pagsugod ng dalawa, pero bigla namang bumalik si Genos para itanong kung may alam ito tungkol sa isang cyborg na sumira ng mga bayan 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit mariing itinanggi ni Armored Gorilla na may alam siya tungkol dito. Habang papalapit na sina Saitama sa pasilidad ay naghahanda na ang House of Evolution sa pagdating ng dalawa. Naglagay sila ng mga patibong sa buong gusali, at sa huli ay napagdesisyonan ng doktor na pakawalan ang kanilang pinakamalakas na nilalang na si Carnage Kabuto. Pagdating ni Saitama at Genos sa House of Evolution, agad na pinasabog ni Genos ang buong pasilidad sa ibabaw ng lupa gamit lamang ang isang pasabog at saka sila bumaba sa ilalim nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay sinasabi na ni Dr. Genos kay Carnage Kabuto na hulihin si Saitama at dalhin sa kanya ng buhay man o patay. Hindi nagtagal ay kumilos na ito kaya agad ay naramdaman ni Genos na may dalawang papalapit sa kanila. Una nang inatake ni Carnage Kabuto si Genos dahil si Saitama lang naman ang kailangan nila, at saka ito niyaya sa kanilang combat experimentation room para doon sila magtuos. Para maipaghiganti si Genos ay sumama si Saitama, pero hindi pa man nagsisimula ang laban ay nauna nang umatake si Genos. Ngunit kahit anong lakas ng mga atake nito ay hindi man lang nasugatan si Carnage Kabuto, at sa halip ay mas lalo lang siyang namalmaan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pilit na pumunta si Dr. Genos sa combat room upang saksihan ang pagkatalo ni Saitama laban sa itinuturing niyang pinakamalakas at pinaka-brutal na Diablo sa House of Evolution. Ngunit nang si Saitama na ang humarap ay bigla itong natigilan na tila naramdaman nito ang kakaibang lakas ni Saitama. Napasigaw si Carnage Kabuto sabay napatanong kung anong klaseng nilalang si Saitama at kung paano ito naging ganoon kalakas. Sa gitna ng tensyon, ibinunyag ni Saitama ang kanyang simpleng pang-araw-araw na training, 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat at 10 kilometro na pagtakbo, araw-araw at walang palya. Napanganga na lang si Genos sa narinig, at hindi ito makapaniwala sa pagiging simple ng sikreto sa lakas ni Saitama. Sumigaw ito at sinabing puro kalokohan si Saitama sapagkat ang mga sinabi umano nito ay karaniwang pagsasanay lamang at hindi totoong pagsasanay. Dagdag pa nito na hindi siya nagpasyang maging alipin nito para lang makinig sa walang kwentang pagbibiro. Naniniwala si Genos na naging malakas si Saitama dahil sa ibang paraan bukod sa pagsasanay nito, ngunit sinabi ni Saitama na alam niyang mahirap paniwalaan pero yon lang talaga ang ginawa niya. Dahil walang makuhang impormasyon o sekreto mula kay Saitama, umabante si Carnage Kabuto at ini-activate ang kanyang Carnage mode para wasakin umano si Saitama. Nang mangyari iyon ay mapapansing nagulat si Saitama, pero hindi dahil sa lakas ng kalaban kundi dahil napagtanto nito na ngayong araw pala ang inaabangan niyang sale sa supermarket, at hindi bukas gaya ng inaakala niya. Sa isang iglap, tinalo niya si Carnage Kabuto at agad na umalis kasama si Genos upang samantalahin ang natitirang oras ng mga nakasale na paninda. Dahil sa nasaksihan, tuluyang isinuko ni Dr. Genos ang kanyang hanggaring lumikha ng artificial na ebolusyon, at napagtanto na ang tunay na kailangang magbago ay ang kanyang sarili.
Nang sumunod na araw, may isang lalaking nagngangalang Hammerhead ang naglalayong lumikha ng isang utopia o perpektong bayan para sa mga taong sobra sa trabaho ngunit kulang sa kita, isang revolusyon laban sa kasalukuyang modelo ng lipunan. Ngunit wala ni isa mang pumapansin dito habang naglalakad ang mga ito sa kalye na nagsisigaw ng kanilang mga plano laban sa mayamang si Zeniro, ang may-ari ng isang apartment building sa malapit na balak sirain ni na Hammerhead. Habang nangyayari iyon ay natutulog pa si Saitama at tila nananaginip ito na nakikipagbato-batopik sa isang tao na may kulangot sa daliri kaya bigla na itong nagising. Nang mapagtanto na isa lang iyong panaginip ay nagbukas na lang si Saitama ng telebisyon para manood ng balita. Habang nagsesepilyo ay ibinabalita na ang tungkol kay Hammerhead at sinabi ni Saitama na hindi niya na kailangang makialam sa kaguluhan, ngunit nagulat at nagalit si Saitama nang malaman na pinalalabas ni Hammerhead na ang pagiging kalbo ay senyales ng pagiging delikado. Naalarma ito at sinabing matagal siyang nagpakahirap para maging isang bayani, kaya kapag ipinagpatuloy umano iyon ni na Hammerhead ay isang kalaban na rin ang magiging tingin ng mga tao sa kanya. Dahil doon ay dali-dali itong lumabas upang wakasan ang kaguluhan, pero mas naunang makarating sa lugar si Moomin Rider na kilala ng iba bilang bayani ngunit mabilis lang itong napabagsak ni Hammerhead. Kumuha na si Zeniro ng sarili niyang bodyguard upang protektahan siya laban sa mga galaw ni na Hammerhead at ng grupo nito, at iyon ay si Speed o Sound Sonic. Hinarang ni Sonic ang kalbong grupo habang papunta ang mga iyon sa lungga ni Zeniro at binalaan ang mga ito na kahit isa sa mga nakalaban niya ay wala pang nakatakas ng buhay dahil ganun siya ka-perfectionist pagdating sa trabaho. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinugutan ni Sonic ng ulo ang halos lahat ng miyembro ng grupong kalbo ni Hammerhead. Sa hindi kalayuan ay tinatawag namang terorista si Saitama dahil sa pagiging kalbo nito, nang bigla naman itong mapalingon sa likod dahil sa malakas na pagsabog. Iyon ay sanhi ng paglalaban ni na Sonic at Hammerhead, pero nang matamaan ng sibat sa ulo ay nakatakas si Hammerhead. Gayunpaman, sa pagtakas nito ay nakasalubong nito si Saitama sa gubat. Kasabay ng pangyayaring iyon ay makikita si Genos na binubuo muli ng isang doktor, at doon ay binabanggit muli rito ni Genos ang tungkol sa pambihirang kalakasan ni Saitama kaya sinabi ng doktor na kapag natapos na nito ang isang serye ng karagdagang lakas at napalitan ang mga dating parte ni Genos ay sigurado ang doktor na mahihigitan na nito si Saitama. Nang malaman naman ni Hammerhead na tatapusin siya ni Saitama ay inunahan niya na ito sa pag-atake, ngunit isang suntok lang ng ating bida ay tumilapon na ang buong kasuotang pandigma nito. Dahil may kaunting awa pa rito si Saitama ay hinayaan na nito na tumakbo si Hammerhead, at ginawa naman ngayon nito kahit hubot-hubad. Pagkatapos ay naisip ni Saitama na umuwi na lang nang bigla namang dumating si Sonic. Inisip ni Sonic na isa si Saitama sa grupo ni Hammerhead kaya sinubukan nitong atakihin ang ating bida, ngunit agad itong pinigilan ni Saitama at ipinaliwanag na hindi siya kasapi ng grupo. Gayunpaman, hindi naniwala si Sonic lalo na at hindi naman nito kilala si Saitama kaya ipinagpatuloy nito ang pag-atake. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari ay aksidenteng nasuntok ni Saitama si Sonic sa maselang bahagi ng katawan nito. Sa kabila ng sakit ay tumayo si Sonic na halos hindi na maituwid ang katawan, at buong tapang na sinabing mag-insayo siya ng husto hanggang sa matalo niya si Saitama. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Saitama kay Genos na huwag muna siyang istorbohin dahil may seryoso siyang problema na kailangang lutesin. Nagtaka si Genos kung ano ang problema ng isang napakagaling na tulad ni Saitama, kaya sinabi nito na wala man lang may alam kung sino siya kahit na napakarami na niyang nagawa bilang isang bayani. Dahil doon ay iminungkahi ni Genos na magparehistro online si Saitama sa opisyal na Hero Registry. Nang malaman ang tungkol doon ay agad na nagparehistro ang dalawa, pero kailangan muna nilang sumailalim sa isang pagsusulit upang maging opisyal na mga bayani. Sa opisina ng Hero Association, tinalakay ng mga opisyal ang tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga kandidato sa ginanap na ika-55 Hero Certification Exam. Gayunpaman, sinabi ng isang opisyal na hindi sila dapat matuwa sa simpleng dami lang dahil baliwala iyon kung nabawasan naman ang bilang ng mga mahuhusay na bayani. Dahil doon ay iminungkahi nito na kailangang maging mas mapanuri sila sa panahon ng evaluation, at nabanggit din nito ang tungkol sa pagkuha ng exam ng itinuturing nila na interesanteng tao na si Genos. Nang sumunod na araw ay nakapagprehistro na ang dalawa, ngunit bago iyon ay kailangan muna nilang pumasa sa physical at written exam upang patunayan na karapat dapat silang maging isang tunay na bayani. Ngunit dahil sa itsura ni Saitama na kalbo at nakabrief lang ay pinagtawanan ito ng iba, pero nang mag-umpisa na ay walang kahirap-hirap nitong nalampasan ang pisikal na pagsusulit, at nahigitin pa nga nito ang ibang mga naroon. Gayunpaman, kahit gaano ito kahusay sa pisikal ay hindi naging ganoon kaganda ang kanyang performance sa written part.
Matapos ang pagsusulit ay nagkita ang dalawa sa locker room kung saan sila nagkamustahan tungkol sa naganap na test. Hindi nagtagal ay nakuha na ng mga ito ang resulta. Nakapasa si Saitama sa pagsusulit sa pamamagitan lamang ng isang puntos kaya't inilagay ito sa C-rank, samantalang si Genos naman ay nakakuha ng perpektong marka at agad na iginawad dito ang S-rank. Nang tanungin kasi ito sa interview at nang malaman na si Genos ang nagwasak sa House of Evolution ay agad itong tinatakan ng S-rank. Hindi naman makapaniwala si Genos nang malaman na mas mababa ang nakuhang rank ng master niya kesa sa kanya, kaya sinabi nito na isa iyong pagkakamali at dapat iyong malaman ng taong namamahala bagay na hindi naman sinang-ayunan ni Saitama dahil lalo lang umano itong mapapahiya. Dagdag pa ni Saitama na ang mahalaga lang naman ay makapasa sila sa exam. Tanging sina Saitama at Genos lang ang nakapasa mula sa libo-libong aplikante, kaya sila lang din ang napasama sa espesyal na klase na ituturo mismo ni Snake, isang Class A hero. Ngunit mataas ang kumpiyansa ni Snake sa sarili nitong kakayahan kahit halatang halata naman na mas malakas sina Saitama at Genos kaysa rito. Sa mismong klase, naina si Snake kay Saitama dahil tila wala itong interes at hindi nakikinig kaya pinagsabihan niya ito. Pagkatapos ng seminar ay sabay na naglakad ang dalawa pauwi at doon ay naikwento ni Genos kay Saitama ang tungkol sa pinagmulan ng Hero Association. Bagamat aminadong naiinip sa seminar ay ayos lang iyon kay Genos dahil makikilala na sila sa buong mundo bilang bagong mga tagapagtanggol. Samantala sa opisina, ipinahayag ni Snake ang pagkainis niya sa dalawang baguhan dahil hindi man lang umano siya kilala ng mga iyon bilang isang Class A at rank 38, pero sinabi ni Jinziren na sa kasalukuyan ay nalampasan na ni Genos ang posisyon nito habang si Saitama naman ay hindi magtatagal at mapapantayan na si Snake. Dahil doon, habang naglalakad si Saitama ay sinubukan niyong turuan ng leksyon ni Snake, ngunit sa halip ay ito pa ang napahiya dahil madali itong napabagsak ni Saitama. Nang sumunod na araw, lumapit si Genos kay Saitama at nag-request ng sparring session. Gusto kasi nitong subukan kay Saitama ang pinakabago nitong upgrades. Hindi pa rin lubos na naniniwala si Genos sa lihim na training strategy ni Saitama, at pakiramdam nito ay may mas malalim pa iyong sikreto, isang bagay na baka maging si Saitama ay hindi rin alam. Habang nag-e-ensayo sila, ibinubuhos ni Genos ang lahat ng lakas niya sa sparring, habang si Saitama naman ay parang naglalaro lang at walang pakialam sa laban. Dahil doon ay hiniling ni Genos na seryosohin na ni Saitama ang laban at huwag magpakita ng awa sa kanya. Nang sa wakas ay magbitaw na si Saitama ng totoong lakas, agad na natapos ang laban kahit ni hindi man lang nito nataman si Genos. Doon napagtanto ni Genos na ang antas ni Saitama ay lampas pa sa kayang abutin ng kahit sinong mag-e-ensayo lang. Matapos ang training, dumiretso sila sa isang udon shop at doon ay nagkaroon sila ng eating contest dahil sa paghahaman ni Saitama. Walang kahirap-hirap si Genos sa pagkain, habang si Saitama naman ay halos himatayan. Habang namamangha kay Genos ang mga taong naroon ay biglang dumating si Amay Mask at inimbitahan si Genos na mag-usap sa labas. Mabilis lang ang naging pag-uusap ng dalawa at pagkatapos ay bumalik na si Genos sa loob. Humanga si Saitama sa pagiging S-rank ni Genos dahil pinuntahan pa talaga umano ito ng nangungunang Class A hero. Sinabi ni Genos na ang dahilan ng pagpunta niyon ay para i-welcome siya bilang bagong miyembro ng kanilang team. Maya-maya pa, habang naglalakad pa uwi ay biglang sinabi ni Genos sa kanyang master na mauna na ito at magkita na lang ulit sila sa susunod na araw. Makalipas ang 5 araw, habang abala si Saitama sa pagre-relax at pagbabasa ng manga ay masigasig namang pinag-aaralan ni Genos ang kakaibang estilo nito. Maingat nitong itinatala ang bawat kilos at kakatuwang galaw niyon. Napailing na lang si Saitama habang pinipisil ang kanyang sentido sa inis, dahil iniisip niya kung gaano nakakaistorbo ang kanyang patuloy na pagpapanggap bilang seryosong guro. Pero mas lalong namroblema pa si Saitama nang banggitin ni Genos ang tungkol sa kawalan ng aktibidad ni Saitama nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Genos, dahil sa dami ng C-Class heroes, binubura na sa listahan ng Hero Association ang sinumang walang ulat na aktibidad sa loob ng mahigit 1 linggo. Gulat at takot ang bamalot kay Saitama matapos marinig iyon kaya agad itong nagpasya na magpatrolya bago pa man umabot sa huling araw, sapagkat 6 na araw na pala siyang hindi kumikilos bilang bayani. Naghanda na si Saitama para umalis kaya sinabi ni Genos na sasama siya, ngunit tumanggi itong isama yun sabay sabing dapat itong mag-ensayo ng pasensya. Ang totoo ay wala lang talagang alam si Saitama kung paano o saan magsisimula sa pagtuturo kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nito kay Genos para makalusot. Matapos ang 2 araw ng tahimik na pagpapatrolya, hindi mapakali ang ating kaawa-awang bayani, sapagkat ito na ang kanyang huling araw bago tuluyang matanggal sa trabaho. Nang walang ano-ano ay biglang sumulpot si Sonic upang tudukan ang kanilang naudlot na tunggalian.
Ngunit basta na lang ito binaliwala ni Saitama na labis namang ikinagalit ng ninja kaya't agad itong umatake. Subalit sa isang nakakagulat na pangyayari, kinagat lang ni Saitama ang espada ni Sonic at pinutol iyon sa kalahati. Nagtaka si Sonic kung ano ang nangyari, at nakaramdam ito ng kaba sa harap ng iritadong si Saitama na nagsabing busy at naiinis ito kaya kung sino man umano ang humadlang ay masusuntok nito. Sa gitna ng tensyon, isang usisero ang nagsumbong sa maangas na hero na si Tank Top Tiger dahil sa maghapon umanong pagpapaikot-ikot ni Saitama sa bayan kahapon na nagdulot ng takot sa mga tao. Nagpakilala si Saitama na isang hero pero sa halip na tumulong ay sinermonan pa ni Tank Top Tiger si Saitama sa umano'y walang saysay nitong asal bilang isang bayani. Sa likod ng sermon ay ang pagtatangka nitong sumikat, kaya sinamantala nito ang sitwasyon upang makakuha ng papuri mula sa publiko, at pilit nitong hinihikayat si Saitama na palakihin ang eksena. Ngunit bago pa man magpatuloy ang drama, biglang tumama kay Tank Top Tiger ang tatlong exploding shuriken ni Sonic na nagdulot ng pagpapanik sa mga tao kaya nagkagulo ang lahat. Sinadya iyon ni Sonic dahil masyado umano iyong pakialamero sapagkat nais nito na makalaban si Saitama. Sa patuloy na pagpapasabog ni Sonic sa paligid ay napilitan na si Saitama na kumilos. Habang abala pa rin sa paghahanap ng gawaing makapagpapatunay na karapat-dapat siya bilang bayani, napagtanto niya na ang gulong dala ni Sonic ang mismong sagot na kailangan niya. Sa isang iglap, tinuluyan niyang sipain si Sonic pati haya na siyang nagligtas ng araw na iyon. Kinagabihan, sa dating lugar ni Saitama sa Z-City, isang mahiwagang nilalang ang namataang gumagala-gala na siyang kinatakutan ng kakaunting naninirahan sa abandonadong syudad. Samantala, sa kabilang banda, na si Tornado at pinagalitan ang mga tagapamahala ng mga misyon dahil hindi siya ang pinapadala, gayong nauna nang ipadala sina Golden Ball at Spring Mustachio ng Class A sa naturang lugar. Sa Z-City, abala sa pagpapatrolya sina Golden Ball at Spring Mustachio habang iniisip ang bali-balitang may isang mapanganib na halimaw na naninirahan umano sa lugar. Sa kabila ng pagsisikap ng dalawa, halos wala naman ang mga itong makita na matibay na ebidensya, hanggang sa tuluyan na ng mga itong matagpuan ang ilang palatandaan ng misteryosong nilalang at agad nila iyong hinabol. Sa gitna ng paghahanap, nasalubong nila si Combo Infinity, na tulad nila ay nakarinig rin ng mga chismis tungkol sa isang malakas na grupo ng mga halimaw sa lungsod. Agad itong nakipaglaban kina Golden Ball at Spring Mustachio at walang kahirap-hirap na winasak ang mga pag-atake ng dalawa. Nang mapagtanto naman ni Mustachio na wala silang laban ay agad itong tumawag ng backup mula sa asosasyon bago pa ito tuluyang matalo ni Combo. Nadismaya si Combo sa pagiging mahina ng kanyang mga kalaban kaya napagpasyahan nito na lisanin ang bayan at humanap ng lugar na marami ang nakatirang tao. Ngunit hindi pa man nakakaalis ay napansin nito ang pagdating ni Saitama na no'y kagagaling lang sa palengke. Agad yung inatake ni Combo, pero sa halip na masindak ay nanghinayang lang si Saitama na nakalimutan umano nitong bumili ng Combo Soup Stocks. Maya-maya pa ay nakauwi na si Saitama at agad na nagluto, nang biglang dumating si Genos na nagtataka kung bakit maraming combo sa labas. Sinabi na lang ni Saitama na mura ang combo kaya bumili na siya ng marami. Pareho namang naospital sina Golden Ball at Spring Mustachio, habang nakarating naman sa mga tagapamahala ng mga misyon ang tungkol sa mabangis na halimaw na hindi umano ng mga ito nagawang paslangin pero bigla na lang nawala. Dahil doon ay pumunta sa Z-City ang apat na hero upang imbestigahan ang lugar, at doon ay hindi ang mga ito makapaniwala nang makita ang malaking pinsala, at nagtaka nang mapulot ang naiwang parte ni Combo. Mabilis namang kumalat sa mga karatig na lugar ang tungkol sa mapanganib na halimaw sa Z-City. Bago pa man mangyari ang insidente, abala ang mga siyentipiko at astronomiko sa pag-aaral ng paggalaw ng isang meteorite na dumaraan sa kalangitan ng Earth. Ngunit nang biglang magbago ang tinatahak nitong direksyon ay agad na naglabas ng malawakang babala ang alert system na nagsasabing isang napakalaking meteor mula sa kalawakan ang paparating at malapit nang bumagsak sa City Z. Pagkatapos ng babala, agad na ipinadala ang isang paunawa sa lahat ng Class S heroes na nasa lugar upang maghanda ng tugon sa paparating na banta. Ngunit iilan lamang sa mga pinakamataas na ranggo ang dumating, at iyon ay si Bang at Genos lamang. Habang nasa branch office ay ipinabatid ni Bang kay Genos na naka-activate na ang mga protocol para sa paglikas sa lungsod dahil sa pagtama ng malaking meteor sa City Z, at pagkatapos ay pinayuhan ito na umalis na kasama ang mga mahal sa buhay bago pa mahuli ang lahat. Gayunman, hindi umano kayang lisanin ni Bang ang lungsod dahil sa dangal ng kanyang pamilya at mga personal na dahilan. Tumalikod ito at bahagyang naglakad pero nang magpapakilala pa lang sana ng maayos si Bang ay bigla namang nawala si Genos bagay na ipinagtaka ng matanda. Nang mga oras na iyon ay nagkaroon na ng matinding trapiko sa daan matapos marinig ng mga mamamayan ang tungkol sa emergency warning.
Kasabay nyo na'y tumatalon naman si Genos sa bubungan ng mga gusali upang salubungin ang lokasyon ng pagbagsak ng meteor. Napansin nito ang ilang mga sibilyan na binalot na ng takot at kawalan ng pag-asa, at napag-isip-isip na huli na para sa paglikas sapagkat ang lakas ng pagbagsak ng meteor ay kayang wasakin ang maraming kalapit na lungsod. Pinagtibay pa ni Genos ang kanyang desisyon na subukan ang bagong prototype ng maisip na naninirahan din doon ang kanyang master, at hindi niya yun kayang iwan sa oras ng panganib. Pero walang ano-ano ay biglang dumating si Metal Knight upang subukan ang isang bagong sandata laban sa meteor, ngunit wala itong interes na makipagtulungan sa ibang bayani upang pigilan ang sakuna. Ngunit nabigo ang mga armas nito na pigilan ang meteor kaya't si Genos ang sumubok na humarap sa paparating na trahedya, subalit napatigil ito dahil sa takot na mabigo. Biglang dumating si Bang para payuhan at pawiin ang pag-aalinlangan ni Genos. Dahil doon ay ibinigay na ni Genos ang lahat ng meron siya, pero sa huli, matapos ang nabigong pagsubok upang pigilan ang pagbagsak ng meteor, dumating si Saitama sa huling 9 na segundo bago pa man tuluyang tumama ang meteor at winasak iyon gamit ang isang malakas na suntok. Bagamat napigilan ang meteor, ang epekto naman ng pagsabog ay nagpakalat ng mga tipak nito sa iba't ibang bahagi ng lungsod, na nagresulta sa pagkawala ng mga tirahan at ari-arian ng maraming mamamayan. Makalipas ang 3 araw, nang mapanood mula sa balita ang naging pinsala sa syudad ay nagsisi si Genos at sinabing dapat ay si Saitama na lang ang ipinatawag ng Hero Association, dahil kung ang dalawa umano ni Metal Knight ang nagtulungan ay baka sakaling nabawasan ang naging pinsala. Tumugon si Saitama at sinabing ayaw namang makipagtulungan ni Metal Knight kaya huwag yung alalahanin ni Genos, dahil ang mahalaga ay nabawasan nila ang pinsala at wala kahit isa ang namatay. Sumang-ayon si Genos at sinabi sa sarili na nawala ang momentum ng meteor dahil sa lakas ng suntok nito, pero lingid sa kaalaman ni Saitama na may ilang mga tao na siya ang sinisisi sa pinsalang inabot ng CTZ, at mas pinili na lang ni Genos na huwag na iyong sabihin dito. Pagkatapos ay nalipat ang usapan nila sa pagtaas ng kanilang ranggo, at laking gulat ni Saitama nang malaman na nalampasan niya ang daan-daang ranggo mula sa ika-342, ngayon ay nasa ika-5 na siya pagkatapos ng insidente. Para kay Genos, pwede nga umanong ilipat si Saitama sa Class A o Class S dahil sa ipinakita nito, sapagkat Dragon ang threat level ng araw na iyon. Napatanong si Saitama kay Genos kung ano ang ibig sabihin ng threat level ranking. Ipinaliwanag ng kanyang estudyante na karamihan sa mga bayani ay umaasa sa mga threat levels upang malaman kung kailan dapat tumulong. Ang Tiger ay banta na posibleng makaubos ng maraming buhay. Ang Demon naman ay kayang mawasak o mapahinto ang pagkilos ng isang buong syudad, ang Dragon ay banta sa kaligtasan ng maraming lungsod, at ang God naman ay pwedeng magdulot ng pagkabure ng sangkatauhan. Ngunit pansin ni Genos na hindi na yun pinagtitingnan ni Saitama sapagkat kapag nagsitakbuhan na umano ang lahat ay tumutulong na kaagad ito. Lubos na naantig si Genos at buong puso nito isinulat at inalala ang mga salitang iyon ni Saitama. Nagpaalam na ang ating bida para lumabas. Habang nagpapatrolya sa wasak na lungsod ay biglang dumating si Tank Top Tiger na hindi matanggap ang pagkatalo, sabay tawag sa kanyang kapatid na si Tank Top Black Hole. Inisip ng magkapatid na nandaya si Saitama sa pagtaas bigla ng ranking nito kaya tinipon ni Black Hole ang isang galit na grupo ng mga mamamayan na sinisisi si Saitama sa pagkasira ng syudad, na tila nakakalimutan ng mga ito na kung hindi dahil sa pagpuksa ni Saitama sa meteor ay patay na sana silang lahat. Nang tangkain ng magkapatid na gawing pampublikong kahihiyan ang isang baguhan, biglang binaligtad ni Saitama ang sitwasyon gaya ng inaasahan ni Bang na lihim na nanonood. Mabilis ding kumalat sa social media ang tungkol doon bagay na nabasa naman ni Genos kaya agad itong lumabas at pumunta sa kinaroroonan ng master niya. Kasunod yun ay lumapit na ang magkapatid kay Saitama para tapusin umano ang sumisira sa pangalan ng mga bayani, ngunit bago pa man makaatake ay pinatahimik na ni Saitama ang mga ito at sinabing wala siyang ginawang masama. Ipinahayag pa ng ating bida na ginagawa niya ang pagiging bayani dahil gusto niya at hindi para sa papuri ng iba. Dagdag pa nito na maaari siyang kamuhian ng lahat kung gusto ng mga ito, at wala siyang pakialam sa iniisip ng lahat. Lumapit si Genos sa kanyang master at niyaya na ito para umuwi. Habang naglalakad ay sinabi ni Genos na wala pa siyang nakikilalang ibang tao na kagaya nito, at kahit hindi umano ito pahalagahan ng ibang tao ay susunod pa rin siya rito, pero inisip ni Saitama na binobola lang siya ni Genos. Pagkalipas ng ilang araw, isang tagapaghatid ng mga balita ng mga Seafolk ang nag-anunsyo na aahon sila sa ibabaw ng lupa upang patayin ang lahat ng tao. Pauwi na noon si Saitama galing sa pamimili ng madaanan niya ang mensahero at agad niya iyong sinuntok. Nahuli naman sa eksena si Moomin Rider at ang nadatnan na lang nito ay ang wasak na katawan ng nilalang, habang naririnig ang mga tao na pinag-uusapan si Saitama.
Pagka-uwi ay tiningnan ni Muman Rider si Saitama sa internet at doon nito nakita na makapangyarihan iyon, ngunit hati ang opinyon ng mga tao tungkol dito. Kinabukasan sa baybayin, ilang malalaking halimaw mula sa Seafolk ang biglang lumitaw mula sa dagat at nagbanta sa City J, pero agad ang mga iyong hinarap ng Class A na bayani na si Stinger gamit ang makapangyarihang sand at ang bamboo shoot nito. Habang nagpapatuyo naman si Genos ng mga pinggan gamit ang built-in na kagamitan ay sinabi nito sa kanyang master na mula sa pagiging rank 5 ay rank 2 na iyon sa Class C, kaya konti na lang at mapupunta na si Saitama sa Class B kung saan wala ng weekly quota. Habang nag-uusap ang dalawa ay may biglang tumawag kay Genos kaya nanood na lang si Saitama ng balita tungkol sa laban ni Stinger sa mga Seafolk. Ayon sa mamamahayag, nangangailangan na umano ng tulong si Stinger dahil unti-unti na iyong nanghihina, at isa pa ay nasa threat level tiger na ang sitwasyon. Sa gitna ng labanan, tinalo ni Stinger ang huling 4 na Seafolk gamit ang kanyang gigantic drill na atake, ngunit kalaunan ay natalo rin ito ng Seaking, ang pinuno ng mga Seafolk. Sabay na umalis sina Saitama at Genos upang harapin ang panganib, pero hindi nagtagal ay humiwalay si Genos kay Saitama upang alamin ang kinaroroonan ng mga Seafolks, sapagkat hindi nito mas agap ang presensya ng mga iyon. Kasabay ng pangyayaring iyon ay kumikilos na rin si Muman Rider, ngunit habang inaalam ang lokasyon ay bigla itong sinabihan ng ibang mga hero na mas mabuti pang huwag nang tumuloy, pero kahit ganoon ay dumiretso pa rin si Muman Rider. Iba't ibang malalakas na tao ang sumubok na harapin ang Seaking ngunit lahat ay nabigo kabilang na sina Lightning Max, Puri-Puri Prisoner, at si Sonic. Nakipaglaban si Sonic sa Seaking at nagtabla sila, ngunit nang nabasa ng ulan ang Seaking dahilan para lumitaw ang tunay na anyo nito kaya napilitan si Sonic na umatras. Samantala, sa daan ay nagkita sina Saitama at Muman Rider habang papunta ang mga ito sa lugar ng labanan, kaya nagkasundo ang dalawa na sabay hanapin ang Seafolks na umatake sa City J. Maya-maya pa ay mamamataan naman si Sonic na tumatalon sa mga building para tumakas dahil wala ng epekto kay Seaking ang mga pag-atake nito, kaya kailangan muna umano nitong umatras at maghanap ng sandata. Ngunit sa pagtalon mula sa isang building ay biglang lumitaw si Seaking na agad na sumakmal kay Sonic. Pero nakatakas pala ito at tanging ang mga damit lang nito ang nasa kamay ni Seaking sabay talon papalayo. Sa paglupag sa lupa ay nagkita naman ang dalawang ito ni Genos. Dahil batid ni Sonic na isang bayani si Genos ay pinayuhan niya ito at sinabing kung hinahanap nito ang Seaking ay kalimutan na nito iyon, dahil kahit magtulong-tulong pa umano ang lahat ng hero ay hindi yun matatalo. Dagdag pa ni Sonic na magaling lang naman umano ang mga hero pagdating sa pagpapanggap, pero kapag tunay na malakas na ang kaharap ay wala na ang mga iyong kayang protektahan. Pagkaalis ni Sonic ay nagtaka na lang si Genos kung sino iyon at kung bakit wala iyong suot na damit. Hindi nagtagal ay may nasagap si Genos na maraming buhay sa di kalayuan kaya pumasok sa isip nito ang evacuation center, kung saan naroon ang mga mamamayan. Ngunit, naramdaman din pala ng Seaking ang mga iyon kaya agad nitong binutas ang bubong ng evacuation center para makapasok. Doon ay hinarap ito ng 4 na bayani kabilang na si Snake, pero sa huli ay natalo rin lang ang mga iyon. Nakita ni Saitama ang tumatakbong si Sonic kaya sinubukan nito na sundan iyon, pero mabilis iyong nawala kaya bumalik na si Saitama. Pagbalik ay nakita nito ang naiwang cellphone ni Muman Rider at napansin na may tumatawag kaya sinagot niya iyon. Taga-Hero Association ang lalaking tumawag para sabihin na hindi akma sa kakayahan ni Muman Rider ang lakas ng Seaking kaya kailangan nilang bumuo ng isang panibagong grupo. Tumugon ang ating bida dahilan para magtaka ang lalaki kung sino ang kausap niya, kaya nagpakilala ito na siya ang bayaning si Saitama. Kasabay ng pangyayaring iyon ay kinakalaban na ni Genos si Seaking, ngunit dahil sa taglay na pambihirang lakas ng halimaw ay walang nagawa si Genos. Nang mga oras na iyon naman ay naghihintay si Saitama sa pasya ng Hero Association kung gusto ba ng mga iyon na tumulong siya sa pakikipaglaban kay Seaking. Tiningnan muna ni Nabusho ang background ng ating bida, at saka napagdesisyonan na ipadala na si Saitama at iyon na umano ang pagkakataon para makita nila kung gaano iyon kalakas. Sa evacuation center, pilit na tumayo si Genos at sinabi sa mga tao na umalis na doon habang may oras pa, sapagkat hindi umano nito maipapangako na maipapanalo niya ang laban. Kahit putol na ang kanang braso ay lumaban pa rin si Genos para pigilan ang halimaw sa pag-atake sa mga tao. Sinunod-sunod niya ang pag-atake pero tila baliwala lang sa halimaw ang kanyang ginagawa, hanggang sa nagpakawala ito ng isang kumpol ng asido papunta sa isang batang babae. Hinarang yun ni Genos kaya natunaw ang kanyang katawan na halos ikamatay na niya. Sa mismong sandaling iyon, bago pa man tuluyang tapusin ng Seaking si Genos ay dumating si Muman Rider at nakipaglaban sa halimaw. Ngunit, mabilis itong natalo pero kahit ganoon ay hindi ito sumuko. Dahil doon,
Pinili ng mga tao na palakasin ang loob ni Moomin Rider sa pamamagitan ng pagsasabi na kaya nitong talunin ang halimaw, pero sa huli ay wala ring naging epekto. Nang mawalan ng malay si Moomin Rider ay nasalo ito ni Saitama, na siyang inatasan ng association na magbigay ng backup at dumating naman ito sa tamang oras. Ibinaba muna ni Saitama ang katawan ni Moomin Rider at pagkatapos ay nakita nito ang Noi halos hindi na makagalaw na si Genos, kaya sinabi nito na sandali lang at dudurugin muna niya ang Shokoi na halimaw. Napikan ang si King sa sinabi ng ating bida kaya agad nitong sinuntok ang ulo ni Saitama pero hindi naman iyon nasaktan. Matapos makipagpalitan ng ilang salita sa Deep Sea King, agad itong tinalo ni Saitama gamit lamang ang isang suntok, kaya umani ang ating bida ng papuri mula sa mga taong bayan. Sa ibang bahagi naman ng bayan ay muling nagpakita si Sonic na may dalang mga armas, ngunit inakala nitong tumakas na ang Deep Sea King. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad pabalik sa kanilang apartment, nakatanggap sina Genos at Saitama ng mga sulat mula sa Hero Association. Natuwa si Saitama kaya dali-dali itong umuwi para makita kung may sulat na para sa kanya. Pawang mga papuri ang sulat na natanggap ni Genos, habang si Saitama naman ay nakatanggap ng isang mapanirang liham na tinawag siyang Manderaya. Sa nangyari kasi, matapos ang tagumpay ni Saitama na talunin ang halimaw, tuwang-tuwa ang mga tao dahil sa kanilang pagkakaligtas at humanga sa mabilis na pagkapanalo ni Saitama. Ngunit, may isa sa mga iyon na nagsimulang siraan ang ibang mga bayani at sinabing hindi naman siguro ganoon kalakas ang Deep Sea King kung natalo ito ng isang Class C hero sa isang suntok lang. Nang marinig iyon, tumawa lang si Saitama at minaliit ang kanyang tagumpay upang protektahan ang reputasyon ng ibang bayani. Sinabi nito na sinuwerte lang siya at madali lang ang laban para sa kanya dahil huli na siyang dumating sapagkat napahinan na ng ibang mga bayani ang halimaw. Pinayuhan pa ni Saitama ang mga tao na pahalagahan ang mga bayani na nasugatan o namatay, para patuloy siyang makinabang sa pagsusumikap ng mga iyon. Dahil doon ay nakumbinsi ang mga tao na paniwalaan na manluloko si Saitama, kaya pinasalamatan na ng mga ito ang mga bayaning nasawi sa laban at sinabing kung hindi nakipaglaban ang mga iyon ay baka kung napano na sila. Napasama man ang imahe ng kanyang master ay nagdesisyon si Genos na huwag nang makialam sa desisyon ni Saitama, ngunit nangako itong sa hinaharap ay makikialam siya kung sakaling mapahamak si Saitama nang dahil doon. Sa kasalukuyan, napansin ni Saitama na may isa pa siyang liham na ang nakasulat lang ay salamat. Pagkatapos ay nakakita pa ulit si Genos ng liham para kay Saitama, at iyon ay mula sa Hero Association. Sinabi sa sulat na ngayon ay rank 1 na siya sa Class C, at inimbitahan siyang makausap para sa promosyon sa Class B. Tinanggap naman iyon ni Saitama kaya ngayon ay rank 101 na siya sa Class B. Habang nasa trabaho si Amay Mask ay sinabi rito ni Busho na umangat ng ranggo si Saitama. Nung una ay tila walang pakialam si Amay Mask dahil dismayado ito sa naging trabaho ng mga A at S rank na bayani sa kaso ng Seeking. Ngunit nagbago ang pananaw nito nang malamang si Saitama pala ang talagang tumalo sa halimaw. Sa ospital naman kung saan nagpapagaling sina Lightning Max at Stinger ay biglang dumating si Puri Puri Prisoner dahil balak nyo na bigyan ng angel shots ang dalawa, kaya agad na tumakas ang mga ito at naiwan ang binabasang dyaryo. Napansin ni Puri Puri Prisoner ang nahulog na dyaryo at nainis ito dahil nakalagay doon na isa siyang S-rank failure. Kinagabihan naman, habang pauwi si Saitama dala ang balita ng kanyang promosyon, napahinto muna siya sa isang Oden shop dahil natakam siya sa amoy ng pagkain. Doon niya nakita si Moomin Rider na nag-alok sa kanya na uminom para ipagdiwang ang kanyang promosyon. Inamin din ni Moomin Rider na siya ang nagpadala ng liham na may nakasulat na salamat, at siya na rin ang nagbayad ng hapunan ni Saitama. Nang sumunod na araw, dahil wala na umano ang Subterranean at Deep Sea King ay lumilitaw ang sinaunang hari ng angkan ng mga halimaw na Terror Lizard para siyang mamuno sa mundo. Agad naman itong binantayan ng mga miyembro ng Hero Association, at si Tatsumaki ang ipinadala ng mga ito upang harapin iyon. Matapos ang isang maikling alitan, nagpakawala si Tatsumaki ng isang bulalakaw mula sa kalawakan upang wasakin ang halimaw. Samantala, sa dojo ni Bang kung saan nito tinuturuan ng mga pang self-defense sina Genos at Saitama, na ikwento nito sa dalawa kung paano naging mailap at mabangis ang dati nitong pinakamagaling na estudyante na si Garo, at tinalo umano niyon ang lahat ng iba pa nitong pinakamahusay na mga estudyante. Ngunit, sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang dumating ang isang tauhan mula sa Hero Association upang ipaalam sa mga bayani na may idineklarang emergency at ipinapatawag umano ang lahat ng Class S na bayani para sa isang pagpupulong. Dahil isang threat level dragon ang sitwasyon ay agad na kumilos si Bang, habang niyaya naman ni Genos ang kanyang master na sumama na rin. Pagkarating sa loob ng asosasyon ay nakilala ni Saitama si Atomic Samurai, isang mayabang na Class S hero,
pati na rin ang iba pang mga bayani tulad nina Puri-Puri Prisoner, Metal Bat, Tank Top Master, Flashy Flash, Watchdog Man, Super Alloy Darkshine, Pig God, Drive Knight, Zombie Man, King, at Child Emperor. Sinimulan ni Sitch, isang miyembro ng asosasyon ang pagpupulong sa pamamagitan ng babala sa mga bayani na ang paparating na krisis ay lubhang magiging mapanganib at kahit gaano pa sila kagaling, wala pa ring kasiguraduhan na sila ay makakaligtas. Ipinabatid ni Sitch na ang dakilang manghuhula na si Madam Shibabawa ay namatay matapos yung atakihin ng matinding ubo habang umiinom ng gamot, dulot ng matinding kaba habang tinitingnan ang hinaharap sa susunod na buwan. Binanggit din nito na laging 100% tama ang mga hula ni Shibabawa, mapaatake man ng mga halimaw o natural na sakuna. Bago iyon namatay, iniwan yun ang isang sulat na nagsasabi ng pinakamalaking propesya yun. Nakasaad sa sulat na ang mundo ay nasa panganib, bagay na lubos na ikinabahala ng mga bayani. Kaya naman, binalaan sila ni Sitch na maghanda ang lahat para sa isang labanan sa loob ng susunod na 6 na buwan. Pagkatapos mismo ng sinabing iyon ni Sitch ay biglang inatake ang headquarters ng mga Skyfolk, pero mabilis ang mga iyong napatay ni Melzargard, isang miyembro ng Dark Matter Thieves. Kasunod nyon, isang barkong pangkalawakan ng mga alien ang sumalakay at winasak ang CTA na nagdulot ng pagkasawi ng marami. Tanging ang mag-ama lang ang nakaligtas sa lugar pero agad din ang mga itong nakita ni Melzargard. Nang papatayin na ng halimaw ang mag-ama ay dumating si Iayan, isang alagad ni Atomic Samurai, at nakipaglaban kay Melzargard. Gulat naman si Sitch nang makita na nasa 99.8% ang mga nawasak sa labas, kaya hindi ito makapaniwala na magkakatotoo at mangyayari ng ganoong kaaga ang prediksyon ni Shibabawa. Pero para masiguro kung iyon na nga ang prediksyon ay iminungkahi ni Child Emperor na lumabas sila. Kasasabi pa lang yun ng bata pero napansin agad ni Genos na lumabas na ang kanyang master sa pamamagitan ng pagdaan sa bubong ng napakatibay at gawa sa metal na gusali. Narating ni Saitama ang barko ng mga alien kaya agad siyang inatake ng mga iyon, pero nakaiwas si Saitama at sinimulang sirain ang barko. Samantala, naging matinding kalaban si Melzargard para kay Iayan at nauwi pa iyon sa pagkawala ng kaliwang braso nito bago dumating si Atomic Samurai upang iligtas ang kanyang estudyante mula sa tiyak na kamatayan. Gayunpaman, muling nabuhay si Melzargard at tila wala namang epekto ang mga atake ng bayani rito. Maya-maya pa ay dumating sina Metalbat, Bang, at Puri-Puri Prisoner. Naalala ni Puri-Puri Prisoner ang mga sinabi ni Deep Sea King habang nagtatransform ito sa kanyang Dark Angel form, at sa kasunod-sunod na sinuntok si Melzargard. Pinaplano naman ng ibang Class S heroes kung paano pababagsakin ang barko ng kalaban, pero habang magkakaiba ang opinyon ng mga ito, sinabi ni Genos na nakapasok na si Saitama sa loob ng barko at napatay na ang maraming mga alien. Dagdag pa nito na walang kasamaan na hindi kayang talunin ni Saitama. Doon ay nakaharap ni Saitama si Growribus, isang alien, at gamit lamang ang isang suntok ay natalo niya iyon. Pagkatapos ay patuloy na sinira ni Saitama ang barko habang iniisip kung nasaan na ang pinuno ng mga kalaban. Sa huli, makikitang nakaupo si Boros sa trono nito. Nagreklamo naman si Heryuganshuk sa pagkatalo ni Growribus dahil ibig sabihin ay silang dalawa na lang ni Melzargard ang natitirang elite fighters sa barko. Habang panay sa pagrereklamo ay biglang dumating si Boros kaya ipinaalam dito ni Heryuganshuk na labis na napinsala ang barko dahil sa pagsalakay ng isang tao, ngunit kalmadong sinabi ni Boros na huwag itong matakot dahil hanggat hindi umano nagagalaw ang power sphere ay hindi rin mapapabagsak ang sasakyang iyon. Agad na ibinalita sa telebisyon ang kasalukuyang nangyayari sa CTA upang magbigay babala sa mga tao, at napanood din iyon ng iba pang mga hero kabilang na si Sonic na Noy inihahanda ang kanyang samurai. Sa ibaba ng barko ay tila walang saysay ang mga pagsisikap ni Puri-Puri Prisoner na talunin si Melzargard dahil agad na nakakabawi at muling nabubuo ang katawan nito, kaya naman sinabi ni Iayan sa ibang mga bayani na wala ng silbi ang pagpapatuloy ng kanilang pag-atake. Binalaan din niya ang mga ito na mag-ingat at iwasan ang mga pag-atake ng halimaw dahil isang tira lang yun ay naputol agad ang braso niya. Gayunpaman, sinubukan ni Bang na patalsikan ang halimaw, pero sa halip na mapuksa ay ipinag-utos pa ni Melzargard sa isa pa nitong ulo na lumipad at kontekin ang barko para sa pambobomba. Ngunit bago pa man ito makalayo ay hinampas ito ni Metalbat at pinabagsak. Kasunod yun ay sinabi naman ni Heryuganshuk kay Melzargard sa pamamagitan ng telepathy na may malaki silang problema dahil nakarating na naman si Saitama sa isa pang pinto, kaya kailangan na umanong tapusin ni Melzargard ang mga hero at bumalik na sa loob ng sasakyan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nagawang sirain ni Saitama ang malaking pinto sa harap nito bagay na ikinabahala ni Heryuganshuk. Nagsanib puwersa naman sina Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner,
at bang para sabay-sabay na umatake kay Melzargard, habang muli naman ang mga itong pinaalalahanan ni Iyaya na walang epekto ang mga direktang pag-atake sa halimaw. Hinimok nito ang apat na umatras muna at pag-isipan ang mas epektibong paraan para harapin ang sitwasyon. Pero sa halip na makinig ay patuloy ang mga iyon sa pag-atake kay Melzargard, habang sinasabi kay Iyaya na iyon lang ang tanging alam na gawin ng mga ito. Muling nag-usap sa pamamagitan ng telepathy sina Melzargard at Heryugansho, kung saan sinabi ni Melzargard na walang tigil sa pag-atake ang mga hero kaya humiling ito na pasabugan ang mga yun ni Heryugansho nang sa gayon ay makabalik na ito sa loob ng sasakyan. Dahil doon ay agad na kumilos si Heryugansho para abisuhan ang artillery crew, pero hindi pa man tapos sa pakikipag-usap si Melzargard ay bigla itong inatake ni Atomic Samurai dahilan para tumalsik ang bahagi ng ulo nito. Kasabay niyon ay natuklasan ni Metalbat ang isang holen sa loob ng katawan ng halimaw na pinalo naman nito ng batuta na siyang ikinamatay ng lumilipad na ulo ni Melzargard. Agad na ipinaalam ni Metalbat sa iba pang mga hero ang tungkol sa kahinaan ni Melzargard kaya agad na tinadtad ni Atomic Samurai ang katawan ng halimaw, nang sa ganon ay may matamaan umano itong holen. Samantala, dahil malapit nang marating ni Saitama ang kinaroroonan ni Heryugansho ay sinubukan nito na paalisan na si Saitama sa loob ng barko. Sinabi ng ating bida na iyon nga ang gusto niyang mangyari pero naliligaw na siya. Dahil doon ay itinuro ni Heryugansho ang daan palabas, pero sa halip na sundin ay sa kabaligtarang direksyon nagtungo si Saitama kaya narating nito ang control room. Sa wakas ay natagpuan na ng ating bida si Heryugansho na may pambihirang kapangyarihang telepatiko na kayang manipulahin ang kahit ano. Ngunit sa huli, binato lang ito ni Saitama ng isang maliit na bato na siyang agad na tumapos dito. Habang nangyayari iyon, abala naman ang Dark Matter Gunner sa paghahanda para sa isang malakas na pagpapasabog. Pero pagkatapos pakawalan ang mga bomba, lumitaw si Tornado at pinigilan ang mga bala habang nasa ere pa lang, sabay sermon sa apat pang bayani na nakikipaglaban kay Melzargard. Pagkatapos ay pinabalik nito ang mga bala at pinatama iyon ng buong lakas sa barko. Samantala, kasunod ni Moomin Rider ay pumunta rin sina Stinger at Lightning Max kay Busho para sabihin na nais din nilang tumulong. Sa CTA, nakuha ni Bang ang isa pang holen mula sa mata ng halimaw, pero mabilis na nahampas ni Melzargard ang sementong kinatatayuan ni Bang kaya direkta itong tinamaan at dumikit sa pader ng isang gusali at nawalan ng malay. Sa natitirang isang ulo ni Melzargard, nagbanta ito na dudurugin ang ulo ni Atomic Samurai, kaya't gumanti iyon matapos makita ang kalagayan ng kapwa bayani. Natagpuan naman ni Saitama si Boros na iniskan siya para malaman ang kanyang lakas, at sinabing si Saitama ang pinakamalakas na mandirigma sa Earth na may walang hanggang enerhiya. Iginalang ni Boros si Saitama at ipinakilala ang kanyang sarili, kasama ang propesya ng isang manghuhula na nagdala sa tagapamahala ng sansinukob sa daigdig. Ngunit sinuntok ito ni Saitama matapos menas sa mga sinabi nito, at sinabing hindi siya maaaring umatake ng ibang planeta para lang mawala ang kanyang pagkabagot. Sa gulat ng lahat, nabuhay pa rin ang alien matapos ang suntok, at nabasag ang panlabas na anyo nito na pumipigil sa matinding kapangyarihan, dahilan para lumabas ang tunay na anyo ni Boros. Gayunpaman, hindi nagpatinag at patuloy na nakipaglaban si Saitama kay Boros, na siyang dahilan ng pagkawala ng isang braso niyon. Kasabay ng pangyayaring iyon, nagpaalam na si Drive Knight sa iba pang mga hero, pero bago tuluyang umalis ay sinabi nito kay Genos na isa umano si Metal Knight sa mga kaaway ni Genos kaya dapat itong mag-ingat. Sa ilalim naman ng sasakyan, nakikipaglaban pa rin ang mga hero kay Melzargard, pero sa huli ay winasak ito ni Bang matapos nitong matagpuan at sirain ang huling holen sa huling ulo ng halimaw bagay na ikinatuwa naman ni Puri-Puri Prisoner, subalit sinabi ni Metalbat na meron pa silang problema dahil naroon pa rin ang higanteng sasakyan. Sa di kalayuan ay nailigtas naman ni Moomin Rider, Stinger, at Lightning Max ang ilan pang buhay na mamamayan ng CTA. Samantala, pagkaraan ng matinding labanan ni Saitama at Boros ay doon na isiniwalat ni Boros sa ating bida ang kakayahan nito na mag-regenerate. Gayunpaman, walang pakialam si Saitama at hindi nagtagal ay umabot na sa sukdulan ang laban ng dalawa kung saan napilitan ang mga ito na gamitin ang kani-kanilang pinakamalakas na mga teknik, na umabot pa sa puntong napunta si Saitama sa buwan dahil sa lakas ng pagsuntok ni Boros pero agad din naman itong nakabalik. Sa huli, si Saitama ang nanalo, habang inamin naman ni Boros na malayo pa rin siya sa antas ni Saitama. Kasunod yun ay ang tuluyang pagguho ng malaking sasakyan, kaya naman agad na nagsialisan ang mga hero na nasa ilalim yun. Pagkatapos ay dumating si Amay Mask at sinisi ang mga Class S hero sa pagkawasak ng lungsod, at sinabing kinikilabutan ito dahil wala man lang ang mga iyong nailigtas ni isang pader. Hindi nagustuhan ng mga Class S hero ang mga pinagsasasabi ni Amay Mask lalo na nang sabihan sila nito ng walang silbi kaya muntik nang magkaroon ng panibagong labanan.
Ngunit, nahinto iyon sa pagdating ni Metal Knight, na lumitaw para manguha ng mga pyesa mula sa nasirang barko upang muling itayo ang headquarters ng Hero Association. Samantala, natuklasan ni Super Alloy Darkshine ang ilang mga nakaligtas na alien, na agad namang pinaslang ni Amay Mask, at dahil doon ay nakita ni Genos ang kanyang dating sarili kay Amay Mask kaya inisip nito na malamang ay dumanas din yun ng hindi maganda sa nakaraan. Lumabas na si Saitama mula sa gumuhong barko kaya agad itong sinalubong ni Genos sabay naglakad palayo, habang galit namang sinabi ni Tornado na ang lakas ng loob ng isang Class B na tulad ni Saitama na mag-isang pumasok sa loob ng barko. Dahil sa walang tigil na pagsasalita nito ay pinakiusapan ito ni Genos na tumigil na, ngunit sa halip na makinig ay inihampas pa nito si Genos sa isang pader. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Bang upang pigilan ang kaguluhan. Matapos ang lahat ng nangyari nung araw na iyon, tuluyan nang nabura sa mapa ang buong syudad ng CTA. Matagal yung pinag-usapan ng mga tao at naukit na sa kasaysayan, pero hindi nagtagal ay nakalimutan din ng mga tao ang tungkol doon. Simula rin noon ay mas lalo nang pinatibay ang headquarters sa pamamagitan ng paggamit ng matitibay na bakal at paglalagay ng daan papasok at palabas, nang sa gayon ay mabilis nang makakalabas papunta sa syudad ang mga hero. Sa huli, lumitaw si Pluten, isang dragon-level na misteryosong nilalang, sa CTZ at nagdulot ito ng matinding pagkawasak sa lugar. Ngunit agad din itong tinalo ni Saitama gamit ang isang suntok lang, habang sinasabi ng ating bida na bumalik na naman ang kanyang buhay sa mga one-punch na laban.